Okay. Ephesians 2, hindi na po tagal. 1 to, start reading verse number 1 to 13 verse. As you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Wherein in time past, take note, you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, noon nga, how in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, of our flesh, and of the mind. Ganyan tayo dati. Ang ginagawa natin kung ano yung pita, yung layaw, yung kagustuhan nitong laman at ng isip natin. And we are all by nature children of wrath. Anak tayo ng kagalitan. Lahat. Praise the Lord. Even as others. Verse 4. But God. Yes, we are like that before. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath He quickened us together in Christ. By His grace, we are saved. Praise the Lord, everyone. It is the grace of God. Verse 6, and hath raised us up together and made us sit together, where? In heavenly places in Christ Jesus. Ikaw na dating basura lang, pinaupo ka niya sa kanyang kaharian. Pinaupo ka niya in the heavenly places. Paupuin, and praise the Lord, that would be our future. Hallelujah, in Christ Jesus. 7. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and in His kindness towards us through Christ Jesus. Look at verse number 8. For by grace are ye saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. Amen. That is the first verse, mapatid. Amen. Na akin pong pinagkuhanan ng atin pong pangalan. The grace of God, the gift of God. Amen. Kaya I just felt like, again, showing this, telling this to you, mapatid, dahil simula ng taong ngayon. By grace are we saved because of the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Sabihin natin, we should walk in them. Praise God. Wherefore, remember. Take note of that. Wherefore, remember that you, being in time past Gentiles in the flesh, who are called are uncircumcision by that which is called circumcision, that is the Jews, mapatid, in the flesh made by hand. So, kasi Gentiles nga tayo, hindi tayo Jew. Okay, verse 12. That at that time, you were without Christ. Nung kayo ay wala pang pala sa Panginoon, you are being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Look at this. Ito tayo dati. We have no hope and without God in the world. Meron akong religion before. No, you are without God. Kung wala ka kay Kristo, wala ka sa Diyos. That is the word of God. That is not just the word of the UPC. It's the word of God. Ito tayo before, ulitin ko mga kapatid. In time past, then when you were yet without Christ, you are aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Wow. Look at verse 13. But now, in Christ Jesus. Woo, hallelujah. Oh God, I love the Lord. But now in Christ Jesus, you who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. Amen. Ikaw na napakalayo mo dati, nilapit ka sa magitan ng dugo ng Panginoon. And that is what we will be remembering today in this communion service because of the blood of Jesus. Talon tayo sa verse 19. Verse 19. Now therefore, ye are no more strangers,
Dati strangers ka, aliens ka from the Commonwealth of Israel, the children of God. But now, therefore, you are no more strangers. You are no more foreigners, but fellow citizens with the saints and with the household of God. Woo. Hallelujah. Thank God for that word. And you are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. We are God's habitation here on the earth through the Spirit of God. And you can be what the Lord has designed you to be today by letting God enter your heart through His Spirit, mapatid. Amen. Hallelujah. Hindi ko nabanggitin itong proposition mahaba-haba, mapatid, but simple lamang ito, mapatid. There are things that we should be remembering. And there are these things natin pong dapat maalala, magtutulak sa atin, mapatid, kung anong dapat natin gawin. Amen. Hala sa darating na Panginoon. Kasi it is a normal thing na makalimutan ang mga bagay-bagay. Ngayon, nagpasimula yung taon, baka nakalimutan na natin yung last year, mapatid, but hindi natin dapat makalimutan, lalo na yung mga lessons, mapatid. Amen. But kinakailangan nating maalala ito. Now, let me preach on this subject. Nasa verse 11. Wherefore, remember. Wherefore, remember. Lord Jesus, help us to remember facts, to remember, Lord God, things, amen, na kinakailangan po naming, O Diyos, hallelujah, maipabuhay at maisabuhay, Panginoon, O Diyos, sa pagpapanibago o sa panibagong taong ito, Panginoon, hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari, kung anong iaalaw mong maganap, Panginoon, maging sa amin pong buhay, sa amin pong mundo, Panginoon. Lord God, even halal sa amin pong pananampalataya, dalangin po namin, dakilang Diyos, tulungan po kaming maalala ang iyong mga pangako, maalala, Panginoon, ang lahat ng iyong ginawa at gagawin pa, Panginoon, sa amin pong buhay, O Diyos. Purihin ka, speak to us, Panginoon, even today, strengthen us, encourage us at the start, Lord God, of this year, Panginoon. Help us to start this year with a bang, with a praise, with worship, with thanksgiving, Lord God, with gratitude, and being filled with the baptism, with the Spirit of the Lord, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all, mapatid. You may be seated. Praise the Lord. Sa ako ng kaunti, mapatid, ano? Because, kung ako nagkamali, mapatid, ang dami pong mga scripture references na gusto i-quote natin, ibabasahin po natin ngayon. Pero sinend ko sa atin pong multimedia. Mapatid, but let's start. Now, listen. During the 19th century, Ireland was stricken with a potato famine. Noong 19th century, meron pong famine, mapatid, sa patatas. Hindi naman parang kanin yun sa atin, kumbaga. Sa patatas by that time. During that time, many Irish people immigrated to America. Okay, from Ireland, they immigrated to America. Merong isang batang Irish boy, mapatid na naglayas. Amen. At pumasok po siya nang hindi alam, mapatid, sumingit siya, nagawa ng pamaraan, mapatid, na sa isang bangka o sa isang barko na papuntang Amerika. So nagtago siya, nandun siya sa loob. Habang nasa gitna naman, ang barko na ito, mapatid, ay tumama sa isang iceberg. Tumama sa isang iceberg at unti-unting lumubog. Hindi ito yung Titanic. No? Pero isang barko din, mapatid, na patungong Amerika, tumama sa iceberg, unti-unti nang lumulubog. So, habang yung mga tao, mapatid, doon sa barko ay nagkakagulo na at gusto na nga, nag-akyat naman sa mga lifeboats, mapatid. Yung captain, mapatid, ay nag-supervise sa aktibidades na yun, mapatid. At syempre, dahil siya yung kapitan, siya yung huling-huling umakyat sa isang tinatawag na lifeboat. Okay? No, habang sila po ay patungo na, paalis na, palayo na doon sa barko, mapatid, paglingon ng kapitan, kasi yan talaga ang ng kapitan siya yung huling-huli dapat, mapatid, na umalis doon sa lumulubog, o kung masisira ang barko. So paglingon ng kapitan, may nakita niya yung batang nagtatago. Yung bata na layas, o nagtatago lang doon, mapatid, na makikisangay lang patungo sa Amerika. Nakita niya yung bata. So ang sabi niya doon sa nagpapatrol, mapatid, nung kanyang lifeboat, bumalik ka, balik. So bumalik po sila, mapatid. And then, sa madalas salita, binigay niya yung kanyang pwesto doon sa bata. At
Amen. Pinaupo niya yung bata. Isa kahuli-huling pwesto na yun. Pinaupo niya yung bata doon na layas naman. Wala namang kinabukasan. Wala namang ano lang. Hindi nga nagbayad ng pamasahe para lang makasay sa barko. Pagkasingit lang, sabit lang. Binigyan niya ng yung kanyang posisyon bilang kapitan. At yung kapitan, mapatid, ang umakyat muli doon sa barko. Mapatid. So ano nangyari, mapatid ko? Amen. We all know, nakipagpalit yung kapitan doon sa bata na wala namang, sabi natin, singit lang, kumbaga. Pero ang sabi po ng kapitan, habang lumalayo na yung lifeboat at lumulubog na yung barko, mamamatay na yung kapitan, of course. Kasama yung barko. So sabi niya sa bata, mapatid, son, never forget what has been done for you today. Huwag mong kalimutan ang ginawa para sa iyo ngayong araw na to. Ano yung ginawa sa kanya? Yun nga, nailigtas ang kanyang buhay. Amen. Dahil meron pong nakipagpalit sa kanya. At hindi lang ordinaryong tao, yun yung kapitan ng barko. Amen. Everybody said, praise the Lord. Of course, hindi makalimutan ng bata yun sa kanyang buhay. Now, simple as that, mapatid, yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Iniligtas niya ang buhay nating lahat. Okay? Tuloy-tuloy ko lang muna ito, mapatid. Alam nyo, sa pagtagal-tagal ng mga taon sa atin pong pananampalataya at buhay, at sa ngayon, mapatid, parang, I would say, it is very tragic, kumbaga, kapag ang isang mananampalataya ay nawala yung kanya pong wonder, nawala yung kanyang tinatawag na appreciation, nawala, mapatid, yung kanyang support, mapatid, nawala yung kanyang puso, salita, doon sa gawain ng Panginoon, doon sa kanyang pagiging tinubos ng Diyos. Parang, madalas salita, nanlamig. It is even more horrific when a believer forgets the Redeemer. Mas nakakatakot yun. Na kapag ang isang mananampalataya, nakalimutan niya yung tagapagtubos niya. Dr. Martin Lloyd-Jones once defined a Christian as a person who is amazed at the fact that he is forgiven. Are you amazed? Namamangha ka pa ba? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maunod? Grabe ka, ang galing mo talaga, Lord. Kilala ko sarili ko, and yet, mahal mo pa rin ako, Panginoon. Grabe ka, Diyos. Amazed na amazed siya sa kanyang sa pagpapatawad ng Diyos sa kanyang pong buhay. And he does not take it for granted. Hindi niya yung binabaliwala. Amen. Yung kanyang pagiging Kristiyano. Kasi mapatid, ulitin natin, hindi lamang po relihiyon ang nagbago sa iyo. Buhay ang nagbago sa iyo. Direksyon, amen, eternal lang ang nagbago sa buhay mo. From patungo sa papunta sa, dati patungo ka sa impyerno, pero ngayon patungo ka na sa sangkalangitan kung magpapatuloy ka. Amen. Isang dahilan kung bakit ang Panginoon, mapatid, ay in-institute niya yung tinatawag na Lord's Supper, okay? Communion, is to remind us doon sa bayad na kanyang binayad. The price that He paid just to save us. Para lang iligtas ka at iligtas ako. Malaking binayad ng Panginoon. Kung iisipin natin, laki nitong binibigay ka. Wala kang kayang iganti sa binigay ng Panginoon sa iyo. Wala. Laki naman ito, Pastor. Buwan-buwan magbibigay ako. Yung kaligtasan mo, kaya mo bang bayaran yan? Paggising mo pa lang, may hininga ka na eh. Amen. Ikaw po ay malakas. Paggising mo pa lang, iniingatan ka ng Panginoon, may nabangga, hindi mo alam. Dapat ikaw pala yun. Praise the Lord. May nabagsak ka ng eroplano. O may nabunggo. Hindi mo alam. Amen. Iniligtas ka ng Panginoon. Anong bayad niyan? Magkano yan? Amen. Pag nag-pray ka, may sagot ang Diyos. Anong bayad niyan? Anong bayad niyan, mapatid? So, mapatid, kinakailangan nating ganap na maunawaan at mapanumbalik ang kaunawaang ito. Amen. He has taken the wounds of Calvary, that is Jesus Christ, to heaven with Him. Gandang point ito, mapatid. Dinala niya yung kanyang sugat, amen, mula sa Kalbaryo, pakyat sa langit. Perhaps upang paalala po sa atin, mapatid, amen, that forever, that He died in our place. Namatay siya para sana sa iyo. And He died even while we were yet sinners. Nung tayo po'y makasalanan pa. Amen. He never wants us to forget that sacrifice.
Ayaw ng Panginoon makalimutan natin ang kanyang pagsasakripisyong yan, mapatid, ang tinatawag na hirap na kanyang tiniis. Kaya nga, that's why, mapatid, yung kanyang, nung ginawa niya, in-institute niya first, mapatid, bago siya ipako sa krus, nagkaroon ng Last Supper sila ng mga alagad niya, mapatid, at sabi niya, do this as oft as you remember me. In remembrance of me, do this often. Gawin niyo to lagi. Amen. Habang inaalala nyo, yun ang purpose nun, hindi lang para kung ano man mapatid para religious activity. No, dapat ginagawa natin talaga ito, mapatid, in remembrance of the Lord. And sa church na ito, mapatid, ginagawa natin yan, mapatid, before at least twice a year. Amen. Una at gitna, o kaya minsan sa dulo ng taon. Pero pag tagal-tagal, naging once a year na lang. Pag tagal-tagal, hindi natin nagawa. May taon yata hindi natin nagawa. Pero mapatid, patawarin tayo ng Panginoon sa ganyang bagay. Simula na ulit tayo ngayon, mapatid. Praise the Lord, everyone. So may possibility na baka gawin natin tong quarterly communion service. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Alam nyo, hindi yan it's not for His sake, but for ours. Na mapatid, meron isang kwento na nakita ko rito. A young man had been killed in a horrible accident near his home. May isang kabataan, na napatay sa isang aksidente malapit sa kanyang bahay. Now, ang point dito, mapatid, is yung pag-aalala. Okay? While a funeral was held for that young man, doon sa bahay niya, in another state, meron namang isang memorial service na ginawa doon sa college chapel na doon siya nag-aral. Meron namang memorial service din doon. Now, yung mga kaibigan, take note of this, no? Yung mga kaibigan niya, mapatid, na nakaramay doon, ay hiniling sa kanila na magdala ng anumang item, anumang bagay, mapatid, na sa service na magpapaalala sa kanila doon sa namatay. Anumang bagay na nagpapaalala sa kanila doon sa estudyanteng namatay, dalhin nyo. Ballpen, o papel, bag, o kung ano man, mapatid, no? Assignments, picture, yung bola, yung football, o kung basketball, mapatid, jacket, yung kanilang madila, mapatid, iba-ibang mga bagay yung kanilang dinala, mapatid. And then, it carried meaning, amen, na kanilang dinala sa matagal na sa ilang linggo. Mapatid. Now, one by one, individuals rose to their feet and emotionally recounted stories, minsan mga nakakatawang storya, mga pranks, mapatid, tungkol doon sa bata, tungkol doon sa kabataang namatay. Na may mga reflections sila, instances of love and devotion about this young man's life. Now, there wasn't by that time an unmoved heart in the house. Walang pusong hindi natigati, kumbaga. Amen. Wala. Kasi bakit? Lahat nalumbay, nalungkot. Kasi naalala nila yung mga bagay na yon because of that activity. Now, laughter mixed with tears and smiles and with quivering lips. Now we can see, listen, we can see that this is how the Lord wants us to remember Him. Isang una, hindi lamang yung kanyang kamatayan ang dapat nating alalahanin. Alalahanin din natin yung kanyang buhay na ibinigay para sa atin. Yung kung papaano siya namuhay noon. Papaano niya, amen, pinakita, amen, yung pag-ibig ng Diyos sa tao habang siya po ay nabubuhay. Noong siya po ay nabubuhay pa. Praise the Lord. Now when the mementos of the bread and cup na atin pong gagamitin ngayon, amen. So, wala naman sinasabi ang Bible, mapatid, na dapat ganito yung tinapay na gawin nyo. Kasi ang ginagamit nila ng tinapay na walang libadura, walang tawag doon? Ha? Yung pampaalsa. Walang pampaalsa, yeast. No, walang gano'n. Yun lang yung harina lang talaga, walang pampaalsa. Okay? So, yun lang ginagamit nila. Before, ginagawa namin yun, nung mga kabataan pa, mapatid, talagang nagbe-bake kami, tapos hinahati-hati. Mapatid, so hindi natin nagawa yan ngayon, mapatid. Kaya kung ano man yung makahawakan nyo mamaya, just treat it, mapatid, as such. Everybody said, praise the Lord. Okay, so, ito yung parang mga mementos, mapatid, amen, na nasa atin pong harapan, and also the wine, amen. Because of this, the Lord desires us
desires that we remember Him on what He has done for us, what He has given to us. He wants our time together as a spiritual family. Kaya nga, akin pong siya na ito po'y gawin, mapatid ngayong araw na ito, because this is family day. First Sunday, mapatid sa church na ito is family day natin. Kaya ito po yung ating gagawin ngayon. He wants, amen, us, our time, mapatid as a spiritual family, amen, at tayo po ay maging, ito po ay maging natural lang sa atin. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Not just dryly lamenting His death, but vibrantly recalling His life. Amen. Hindi lang alalahanin natin at ipagluksaan natin yung kanyang kamatayan. That is good. Pero hindi lang yun ang gagawin natin. Mapatid, magiging masaya rin po tayo, mapatid, inaalala yung kanyang buhay. Yung kanyang mga himala, yung kanyang mga examples, mapatid, while He lived. Shall we say, praise the Lord? We must and will remember today, amen, not only in the way Jesus died to pay our sins, but how He lived as well, mapatid, and the gifts that He gave for us. Everybody said, praise the Lord. So kung babalikan po natin, mapatid, babasahin ko muli, basahin ko sa Tagalog, itong atin pong scripture na tinignan, Ephesians chapter 2. At kayo nga'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at kasalanan. Naging ganyan tayo. Na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ganyan tayo dati, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, sumunod po tayo. Amen. Sa gitna, verse 3, ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon, nung unang panahon, ay nangabubuhay sa mga kahalaya ng ating laman. Can you say amen? Ganyan tayo dati, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip na tayo nooy katutubong mga anak ng galit o ng kagalitan, gayon kagaya rin naman ng iba. Amen. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, mapatid, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Hallelujah. Sa magitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Ganda. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Saan tayo nakaupo ngayon? Sa sangkalangitan sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord, everyone. Verse 7. Upang sa mga panahong darating, this is the purpose of this, upang sa mga panahong darating ay mahayag niya sa kanya ang kanyang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Amen. Ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos. Gift of God. Hallelujah. Praise the Lord. 9. Hindi sa magitan ng mga inyong magawa upang ang sino man ay huwag magmayabang, ay magmapuri. Yun po yan. Wala po tayong ipagmalaki. Hallelujah. Sapagkat tayo'y kanyang magawa, o tayo kanyang gawa, na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos, o ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Praise the Lord. Kaya nga, alalahanin ninyo. Yan ang message natin. Wherefore, remember. Tagalog, kaya nga, alalahanin nyo. Pag may problema ka, alalahanin mo. Pag meron kang iba't ibang mga naranasan, alalahanin mo ang bagay na ito. Pag meron kang discouragement, may karamdaman ka, alalahanin mo. Mamaya, tutuloy-tuloy ang mapatid. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hentil sa laman, tinawag na di pagtutuli niya ang mga tinawag na pagtutuli sa laman, that is yung mga Hudyo, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Walay tayo. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos ng sanlibutan. Yun tayo dati, wala tayong pag-asa. Amen. Wala tayong pag-asa noon. Kahit ano pa ang sinasabi natin, mapatid, na meron ako reliyon, wala kang pag-asa kung wala ka kay Kristo.
Amen! Tapos naiinis pa sa atin, nagagalit pa sa atin yung mga taong binabahagi na natin ng Word of God. Binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Patawarin sila ng Panginoon. 13. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong unang panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. 19. Kaya nga, hindi na kayo mga tagibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Tayo yan. Amen. Nasa Kanya itinayo din naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ano tayo? Tayo ay tahanan ng Diyos sa Espiritu. Praise the Lord. That is why we are alive. We are lively kapag nag-worship, kapag tayo nagsisimba, buhay ang pagsisimba natin. Hindi tayo mapalagay kapag parang dry, hindi tayo mapalagay kasi bakit? Tayo ang templo ng Diyos eh. Amen. Kaya nga alalahanin natin ang ganyang katotohanan. Templo ka ng Diyos. You are the temple of the living God. The Lord bought you with a price. Binili ka ng dugo ng Panginoon. Wherefore, remember. Palakpakan natin ang Panginoon. Wherefore, remember. Ano yung mga dapat nating alalahanin? Makita yung relos doon, pero okay. I only have a few minutes more. Ano yung mga dapat nating alalahanin, mga kapatid? Open your books in Deuteronomy chapter 6. Mapatid, pagdating sa verse na yan, mapatid, yung apostolic Pentecostals talagang alam na alam yan. Deuteronomy 6. Open. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither you go to possess it. Ito yung mga payo, mga utusan, amen, na atin pong dapat maalala para doon sa lugar na atin pong pupuntahan. Everybody said, praise the Lord. That thou mightest fear the Lord thy God to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, that thou and thy son and thy son's son all the days of thy life, and that thy days may be what? Prolonged, upang humaba ang buhay natin. Amen. 3. Therefore, hear therefore, O Israel, and observe to do it. Hear therefore, gift, and observe to do it, that it may be well with you, para maging mabuti para sa iyo, and that ye may increase mightily. Do we want that? Do we want to increase? Amen. Gusto niyo bang lumago? Gusto niyo dumami? Gusto niyo mong gumanda ang gawain natin? Do you want to increase? Mightily. Amen. For us to be able to increase mightily, let's remember this. And the Lord thy God, the God of thy fathers, had promised thee in the land which floweth with milk and honey, that is paradise. Everybody said, praise the Lord. Tuloy-tuloy. Verse 4. Hear, O Israel. What should we be remembering? Hear, O Israel. The Lord our God is one Lord. Isa lang ang Diyos. Amen. One God and one Father. Verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Remember these things. Paalalahanin natin. 6. And these words which I command thee this day, look at this, shall be in thine heart. So alalahanin natin talaga yan. It must be in their heart, and thou shalt teach them diligently to your children. Salamat, meron Sunday school na tayo magiging doon sa taas. Hindi kulungan ni Daniel, yung kulungan yun. Hindi kulungan ng mga limang Sunday school mga bata. No, tuturuan natin sila doon. There is only one God. Amen. Meron lang isang Diyos. Daniel, isa lang ang Diyos, ha? As there is only one God. Love the Lord thy God, Athena, with all your heart, mind, and soul. Sino pa ba yung bata? Eli. Yun pala. Kalimutan ko si Eli. Si Eli pa unang bumati sa akin kanina. Praise the Lord.
Hilay, mahalin mo ang Panginoon. Isa lang ang Diyos. So, gagawin natin yan. At maging sa atin pong mga kabataan, mapatid. Everybody said, praise the Lord. Teach them diligently to your children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest. Lahat ng oras ng buhay natin, teach, there is only one God. Say it! One Lord, one faith, and one baptism. 8. Thou shalt bind them for a sign upon thine hand. Ano ka ng mga paalala, mga signlets, mapatid. And they shall be as frontlets between thine. Ginagawa ng mga Israelita yan talaga. Literally. Frontlets between thine eyes. Dito, mapatid. May tanda sila. Next. And thou shalt write them upon the posts of thine house and on thy gates. Sa mga pintuan nila, mapatid. So, tuloy muna natin. And it shall be, okay, when the Lord thy God shall have brought thee in the land which he sware to thy fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not, syudad, amen, ang mga lugar, praise the Lord, na hindi kayo ang nagtayo. Amen? I'm praying for a miracle. And those that are here mapad kahapon, naisabi ko sa kanila, mapatid, but I'm praying for God's miracle. Walang imposible sa ating Diyos. Ang prayer ko sa Panginoon, kung hindi mo pa kalooban na bigyan kami ng sarili naming lugar, pahintulutan mong makuha namin yung lugar na yon. Ang purpose namin is para ma-broadcast sa syudad na ito na ikaw ay Diyos na buhay. At Diyos na nagmamahal at handang magbago ng buhay ng mga taong tatanggap sa iyo. Everybody said, praise the Lord. Bigyan kayo sa Israel ng mga lugar, mga houses full of good things na hindi kayo nagpuno, mga balon na hindi kayo naghukay, which thou diggest not, vineyards and olive trees na hindi naman kayo ang nagtanim, bibigay yan sa inyo ng Panginoon. Amen. At kaya kapag kayo ay kumain at nabusog na, 11. Ay, hanggang 11 lang pala. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. These are the commandments of the Lord. Remember. Ang dami pa, mapatid, tuloy ko na to. Anong dapat nating alalahanin? Unang-una ang salita ng Diyos. What we are discussing, what we are sharing here today, mapatid, are the words, precious words of the Lord. Sabi po ni Jude sa chapter 1, verse 17, but beloved, mga minamahal, alalahanin nyo ang mga salita, the words which were spoken before of the apostles of the Lord Jesus Christ, yung mga sinabi ng mga apostol, how that they told you that there should be mockers in the last time. Sinabi na ng mga apostol nung una pa na pagdating ng araw, may mga manlilibak, may mga asar. Amen. Sa huling panahon, yan yung panahon natin ngayon. Amen. There should be mockers in the last times. We who should walk after their own ungodly lusts. Ganyan ang buhay ngayon, mapatid. These be they who separate themselves. They are sensual, having not the Spirit o the Espiritu ng Diyos. But you, beloved, subat kayo mga minamahal, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. That is what we will be doing, mapatid, later, mapatid. We will be praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God. Ipanatili natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Huwag tayong lumayo. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. We should remember the words of God. Praise the Lord, everyone. Salamat nga ngayon. Kahit wala kang Bible, na literal Bible, physical Bible na dala, bumili ako ng mga bagong mapatid. Praise the Lord. Pwede kang magkaroon ng Bible sa cellphone mo, sa iPads mo, sa mga devices mo. Meron bang Bible ang devices nyo? Amen? Amen? Ang dami niyong pwedeng, very open na po tayo ngayon, mapatid. Praise the Lord. Ano sabi ng Panginoon kay Joshua sa chapter 1, verse 8? This book of the law shall not depart out of your mouth. Huwag mawala sa iyong bibig ang mga salita ng hulang ito. But thou shalt meditate therein day and night. Araw at gabi, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Are we doing that? So ngayon, mapatid, hindi natin mapatid na may kasalanan tayo, hindi natin nagawa. Ngayon, mapatid, magsimula natin gawin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsisimula na ako niyan. I will meditate upon the word of the Lord day and night. Amen. That thou mayest, the point of that meditation is that you may observe to do according to all that is written therein.
Para magawa natin kung ano yung mga nakasulat doon. Kasi ito yung blessing. For then thou shalt make thy way prosperous. Gusto natin yan. And then thou shalt have good success. Magiging prosperous ang buhay mo. Magiging masagana ang buhay mo. Magkakaroon ka ng mabuting tagumpay. Ano ibig sabihin, Pastor, mabuting tagumpay? Kasi merong mga tagumpay na hindi mabuti. Anumang tagumpay na dumating sa buhay mo, kung inilalayo ka niyan sa Panginoon, hindi mabuti yan. Yeah, that is good. Anumang promotion yan, anumang tagumpay na nangyari sa buhay mo, anumang blessing yan, kung because of that mawawala ka sa Panginoon, hindi mabuti yun. Dahil ang mabuting tagumpay, maglalapit sa iyo lalo sa Panginoon. Magiging dahilan yan para lalo kang lumalim, lalong lumago ang pananampalataya mo sa Panginoon. Yun ang good success. Everybody said, praise the Lord. Why? Aanin mo, makamtan mo man ang buong mundo, mawala naman ang kaluluwa mo. That is what Jesus said. What that is profit a man if he shall gain the whole world because of promotions and successes, mapatid, if he shall lose naman his own soul. Anong pakinabang nun? That is not good success. So because when you keep the book of the law, you shall have good success. Kaya start reading. Ngayon, pasimula ng taong ito, ang dami pong tinatawag na Bible Reading Guide. Amen. Sa buong taon, mababasa mo ang buong Bible sa isang taon. Simulan na natin gawin ngayon. January pa lang eh. January 7 pa lang ngayon, mapatid. So, talo na natin per January 1 to 7. Pero balikan nyo na lang yung mapatid. Pero pwede natin yung sinimulan, basahin ang book of the law. Shall we say, praise the Lord? In this book, makikita natin, amen, na sinasabi ng Panginoon kung ano ang unang utos na dapat nating ginagawa. May nagtanong sa Panginoon, Lord, what is the greatest commandment? Ang daming mga utos. What is the greatest? Sa Mark chapter 12, starting verse number 29, sinagot sila ng Panginoon. Jesus answered him, the first of all commandment is, yung binasa natin kanina, Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Yan ang unang utos. And thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. If you read the Word of God, you will know what the first commandment is and you will be able to do it. Amen. Ano yun? Meron lang isang Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, buong kalakasan mo. Do it and you are doing the first commandment. And the second, hindi naman tinanong sa kanya yung second, pero sinagot niya ng Panginoon. And the second is like this. Remember, the second greatest commandment is this. Hallelujah. Thou shalt love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, neighbor. Ang ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Amen. Kung ayaw mong saktan ang sarili mo, huwag kang manakit. Kung ayaw mong maasar dahil sa mga bagay-bagay, huwag kang mangasar. Amen. Amen. Kung ayaw mong i-chismis ni Marites, huwag kang mag-chismis. Huwag kang mag-marites sa iba. Ganun lang yun eh. Para hindi bumalik sa iyo yung ginawa mo. Remember, there is none other commandment greater than this. This is the words of Jesus Christ. Wala nang ibang kautosang masigit dito. Amen. The first and the second commandment. Now, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, mahaba naman ito hanggang 23, makita natin dito ang good Christian conduct. As I have told you a while ago, mapatid, I will be preaching. Okay lang, may mga pagkain naman tayo. Hindi natin kinakailangan magmadali. But meron pa tayong common sense. Okay, tuloy-tuloy. 1 Thessalonians chapter 5, And we beseech you, brethren, mga kapatid, to know them which labor among you, and are over you in the Lord and admonish you. Alalahanin natin, kilalanin natin yung mga naglilingkod sa atin, kapatid, at mataas sa atin, over us in the Lord, and nagpapayo sa atin. And to esteem them very highly in love for their works' sake. Esteem them in love because of what they are doing. Because of what they are ministering to you, kapatid. And be at peace amongst yourselves. 14. Now we exhort you, brethren,
In-encourage namin kayo mga kapatid, warn them that are unruly. Paalalahanan, amen, yun pong mga makulit. Lahat ng makulit magsabing, yari ako. Hindi, paalala lang. Hindi naman palo yung gagawin. Paalalahanan. Comfort the feeble-minded. Amen. Support the weak. Be patient towards all men. I'm talking about good Christian conduct. See that none render evil for evil. Huwag kang gumanti ng masama sa masama. Pero ang sabi ng Panginoon, gantihan mo ng mabuting masama. Have you done that, mapatid? Have you done that before? Na yung may masamang ginawa sa'yo, mabuti ginawa mo? I don't know kung nai-relate na ito sa inyo before, mapatid. Before, nung nagsisimula pa lang tayo, nagsisimula pa lang ako sa ministry. Bata pa ako, mapatid. Graduate na ba ako nun sa Bible School? Hindi pa yata, mapatid. Pero nagpupunta ako ng Laguna. Miyerkules pa lang, nandun ako. Pagdating ng linggo, hanggang linggo, doon ako, mapatid. Uwi ako linggo ng gabi. Pag uwi ko ng bahay, linggo ng gabi, mapatid. Pagod, nasa kali pa lamang ako, sinalubong ako ng isang tao, mapatid, na medyo matanda. At kilala ko naman, mapatid, pinagmumura ako. Ha? Pinagmumura ako. Pinagmumura ako talaga. Hinawin pa ako suntukan. Ha? Sabi ko, ang laki mo. Tanda mo, muli mo ako suntukan. Suntukan daw kami. Payatot ako noon, hindi pa ako ganito, hindi ganito kalaki. Binata pa eh. Payatot ako mapatid noon. So, sabi, God bless you. God bless you, puro God bless you. Sabi, anong gusto mong gawin ko? Murahin din kita. Di lalo ka nagalit. Lalong nagalit. Talaga pinagpuputubong-bong ako mapatid. Yung pala, inggit lang. Inggit. Alam mo, minsan yung inggit, may malaki nagagawa eh. Huwag kayong mainggit. Sabi sa tabi mo, huwag kang mainggit. Pagpalain ka rin ng Diyos eh. Amen. Amen. Huwag mo kainggitan yung cellphone niya, kung ano niya, may blessing sa iyo ang Panginoon. So, dainggit lang pala kasi bakit? Doon sa bahay niya, walang pumapasok, hindi masaya sa lugar nila. Pero sa bahay namin, laging masaya. Kasi bakit? Yung mga young people sa PEC, pagtapos ng Sunday, doon nagkakainan sa bahay. Masaya lagi, nagpupuntahan doon, nagkantahan kami doon, masaya kami doon sa bahay. Yun pala dahilan. Nainggit. So, anong nangyari, mapatid? Ginantihan natin, mabuti, pinag-pray namin, pinag-fasting namin. Amen. Praise the Lord. Nag-pray natin, nag-fasting natin, ginantihan natin ng mabuti ayon sa salita ng Diyos. Dumating isang araw, pumunta doon sa likod ng bahay namin, dahil bakod pa lang yun, tumawid doon sa likod ng bahay, nakita ko, niyakap ako. Sorry, Shael ha. Kasi ganito lang. Kasi, sabi, ganun ba? Hindi kasi, sorry ha. Sabi, hindi, okay lang. So, naging okay lang. Praise the Lord. Amen. So, ano nangyari, mapatid? Pinagpala naman ng Panginoon, mapatid, kasi bakit? Siyang ninong ni Michelle. Ginawa ko ninong ng anak ko. Ngayon, mapatid, may blessing naman. Nasa US siya ngayon. Hindi nakakalimot. Nagpapadala doon sa kanyang inaanak. Praise the Lord, everyone. This is just one way. Gantihan natin ng mabuti yung masama. Amen. And the Lord will bless you. Shall we say, praise the Lord? Okay, hindi na ako magtaga. Saan na ba ako? Be patient toward all men, see that none render evil. Okay, nandito na ako. But ever follow that which is good. Sundin niyo mabuti. Both among yourselves and to all men. 16, rejoice evermore. Masaya ba kayo? Amen. Mag-alas 12 na, masaya ba kayo? Kumukulo na yung tiyan niyo, masaya ba kayo? Amen. Alam niyo, mapatid, yan yung kinatutuwa ko sa pastor ko, mapatid, kay Pastor Umpad, mapatid. Kahit yung mga tao doon, mapatid, kasi yung PEC, grabe yung suporta pagdating sa finances, kasi nagano tayo suporta sa finances ngayon eh. Yung suporta ng PEC sa finances, grabe. Halos number 1 lagi siya sa record, mapatid, sa headquarters, yung support ng PEC. Pero mayaman ba mga taga-PEC? Mga member doon, mapatid, mga milyonaryo? No. Mga mahihirap lang. Mga katulong lang, mga kargador. Hindi ganun karami yung mga may kaya doon, mapatid. Pero bakit? Naturuan silang magbigay. Amen. At ang pagbibigay nila, Sister Juning, nagbibigay sila kahit wala ng pera, masaya pa sila. Si bakit? Hindi nila alam paano sila uuwi. Walang pamasahe. Binigay sa Panginoon eh. Pero hindi naman nagkulang ang Panginoon sa kanila. Pinagpala sila ng lubos ng Panginoon. Praise the Lord. So be joyful in the Lord. Why? Ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Hindi naman to para kay Pastor Sael. No, para sa Panginoon yung ginagawa mo, mapatid. Gawin mo yan sa gawa ng Panginoon. Para malugod ang Panginoon. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Hindi patid-patid.
18, in everything. Sabihin natin, in everything. Thanks. Lahat ng bagay magpasalamat. Why? This is the will of God in Christ Jesus. Tungkol sa'yo. Concerning you. Tungkol sa'yo. Ito yung kalooban ng Diyos. Magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Ano mang nangyayari sa buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kalooban yun ng Diyos eh. Do it. Try to do it, mapatid. Ngayong taon na ito, do it. And you will see, amen, kung ano yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At maaaring magulat ka pa, grabe, Panginoon, ganito pala. Ito pala yung magandang buhay at tamang ugali. Amen. Quench not the Spirit. The Spirit is here right now. Huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Despise not prophesying. There are prophets here, mapatid. There are spirits of the prophets. And one day, according to usapan namin, one day, mag-invite po tayo ng prophetic ministries here, mapatid. Praise the Lord. Kung kalooban niya ng Panginoon. Kasi we will not be despising prophesying, mapatid. Kasi bakit? This is the will of God. Prove all things, hold fast to that which is good. Kung ano yung mabuti, yung panghawakan natin. Abstain from all appearance of evil. Yung pong mga anyo ng masama, umiwas na tayo doon. Hindi naman ako nagiinom, pastor. Hindi naman ako ganito. Hindi naman ako nagda-drugs eh. Eh ba't nandiyan ka sa pulutong ng mga drug addict? Praise the Lord. Eh bakit nandiyan ka sa upuan ng nagsusugal dyan? Nagsusugal, nandiyan ka rin. Appearance, so hindi ka nga gumagawa. Pero appearance, hindi pastor. Kasi wini-witnessan ko naman sila. Ba't ka nandiyan dyan sa nightclub? Wini-witnessan ko yung dancer doon na ano, yung ano, wini-witnessan ko. Ha? Questionable ba yun? Pwede mo naman gawin sa ibang lugar yun eh. Praise the Lord, lulusot pa eh. Marami sa ating magaling magpalusot. Wala tayong lusot sa Panginoon, kapatid. Amen. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace will sanctify you holy, buo. Hindi banal, kundi holy, buo. And I pray, God, your whole spirit, soul, and body to be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. I pray for that. Maging blameless, walang kapintasan ang bawat sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Remember, wherefore, remember, the Lord wants to bless you. Sabi mo sa katabi mo, the Lord wants to bless you. The Lord wants to bless you. Amen. Kaya, the next point, don't rob God. Remember, do not rob God. Huwag nating pagnakawan ng Panginoon. Malachi chapter 3, verse 8 to 12, the Bible said, will a man rob God? Yet ye have robbed me. Wherein? But you say, wherein have we robbed thee? Ang sagot ng Panginoon, in tithes and offerings. Sa ikapo at kusang loob na handog, ninanakawan niya ako. He's talking to the Israelites by that time. Because of that, you are cursed with a curse. May sumpa kayo sapagkat ninakawan niya ako. Even this whole nation. Malachi is talking to the Israelites by this time, mapatid. But ang nakakapangusap din sa atin yan ngayon, mapatid. Let it be. Amen. This whole nation have robbed me. Wherein, Lord? In tithes and offerings. Sa Israelites ang unang gumagawa niyan. Nagbibigay sila ikapo. Ano yung ikapo? Ano yung tithes? Ano yung tithes? Tenth. Tithes is the 10% of your income belongs to God. It does not belong to you. 90% binigay na nga niya sa iyo. Yung 10 lang hinihingi niya. Hindi mo pa maibigay. Eh dahil hindi sa iyo yun, the Bible tells us, you are robbing Him. Kasi bakit? Kanya yun inaagaw mo. Hindi mo binibigay, kanya. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. So, if we want to be blessed of the Lord, mapatid, try Him. Give Him, at sabi niya, mapatid dito, bring ye. Not just send. Okay, may time na sinesend natin kasi hindi tayo makapag-church o kung ano man, mapatid. But sabi niya, bring ye, dalhin niyo mismo. Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. So yun ang purpose niyan. Para sa sambahayan, para doon sa church, mapatid. Okay? And prove me now herewith. Subukan niyo ako, sabi ng Panginoon. Said the Lord, if I will not open the windows of heaven, kundi buksan ko durangawan ng langit, and pour you out a blessing, bubuhos ko sa inyo ang pagpapala.
Awit tayo kanina, let it rain, let me be blessed. You will be poured out. You will be blessed, mapatid, in doing this. I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Wala ka ng lugar na paglalagyan. Pangako ng Panginoon. This is not my words. Pangako yan ng salita ng Diyos. Panginoon ang nagsalita niyan. Sabi natin, susubukan ko ang Panginoon. Yeah. Sabi niya, prove me. Subukan niyo ako. This is not my words. This is His word. Subukan natin ang do it. Praise the Lord. And you will, ito makita natin yung blessing ng Panginoon. I try to follow this, mapatid. Kasi even me, mapatid, paano ako nagbibigay, mapatid ng test? Nagbibigay din ako saan? Doon sa headquarters. Doon monthly. Kaya wala kaming patlang doon, mapatid. Every month, mapatid, nagbibigay po tayo ng tithes doon, ng offering doon, mapatid sa headquarters. Yun naman sa amin, mga pastors. So, ginagawa natin na wala po tayong patlang. Buwan-buwan yung amin pong ginagawang pagbibigay. Kasi yun ang required. Okay? So, the Lord said, because of, if you will do this, amen, I will rebuke, verse 11, the devourer for your sakes. Sasawayin ko yung mananakmal. Alam niyo ba may mananakmal sa finances natin? Minsan ka sa sweldo mo lang, maya-maya lang ubus na. Oh, minsan nagugulat ka lang, saan napunta yung income ko? Saan ba napunta yung... Kaya magandang bagay, ihiwalay agad natin yung ating tithes. Pagtanggap natin yan. Kasi ano yung sabi ng tithe, yan yung first tenth, yung unang ikasampu. Paglapag ng blessing sa buhay mo, blessing sa kamay mo, ihiwalay mo na agad yung tampo. Yun yung first tenth, yun ang tithes. Sabi natin, first tenth. Ibukod na agad yan. Kaya dito, mapatid, amen, sa church, ganun ang ginagawa nating secretary, nating treasurera. Mapatid, pag meron siya yung blessing kay pastor, mapatid, binubukod na agad yung first tenth. Para yung makukuha natin mapatid yung natira na lamang. Kasi bakit? That is the tithes. Yung first 10. Kasi gusto kong pagpalain kayong mga nagbigay. Amen. Praise the Lord. And I will rebuke the devourer for your sake. Neither shall your vine cast out her fruit in due time in the field. Say it, this is the Lord of hosts. All nations shall call you blessed. Amen. For you shall be a delightsome land, say the Lord. What do you think? What do you think? Ano kaya ang sasabihin ng ibang mga churches na makakaalam yung gift church, ganyan lang kalaki, pero grabe, 40,000 ang inuupahang lugar. Ang ganda ng lugar nila. Ano kaya masasabi nila? Pinagpala na talaga tong mga to. O yan ang laging bukang bibig sa akin ng mga pastor. Si Pastor Sel, blessed yan eh. Pinagpala talang Panginoon yan. Grabe yung lugar na. Yun ang taguri sa atin, mapatid. We are blessed. Kasi bakit? Hindi nila alam, mapatid. Nagsusumikap lamang po tayo. Amen. The Lord, everyone will call you blessed because, mapatid, amen, tayo po ipinagpalangan ng Panginoon because of that. Hallelujah. Remember, wherefore, remember, when it comes to yung ating pong finances, mapatid, bumabagsak, remember. Amen. Bring ye to the Lord what is due Him. Remember as well, mapatid, Hebrews chapter 13:17. Lapit na tayo magtapos. Only 2 points. Hebrews 13:17. Obey them that have rule over you and submit yourselves. Why? We are watching for your souls. Sumunod daw tayo sa mga nakasakop sa atin at magpasakop. Amen. Amen. Particularly the church government, which you belong to. Amen. The pastor. Amen. That is nasa iyong ulunan, mapatid, na binigay ng Panginoon. We are looking for your souls. Kaya nga, nagkaroon tayo ng sistema ng membership. Dito gagawin natin mamayang hapon. Yung tinatawag na incorporation ng membership. Kaya nga tayo may ganyan kasi mapatid, I want to watch over your soul. But I cannot pastor you. Amen. I cannot pastor you if you would not let me. Ulitin ko, hindi ko kayo mapagpastoran kung hindi niyo ako papayagan. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. But through members, mapatid, the membership system, mapatid, you are letting me know, mapatid, na nagpapasakop ka, gusto mong sumunod, gusto mong magpasakop sa ministeryo na ito, mapatid. Everybody said, praise the Lord.
And then I would be able to watch over your soul and pray for you, mapatid, at times. Shall we say, praise the Lord? The leaders watches over us that we must give, that parang kami yung magbibigay na account, parang kami magbibigay sulit sa Panginoon upang ito po'y aming magawa, magpasako po tayo, magsumod po tayo, upang magawa po namin ito na may kagalakan and not with grief. Kasi pag napipilitan na lang si pastor, hindi walang ganyan, mapatid, no? Sa iba perhaps siguro, pag napipilitan na lang yung pastor na magpastor sa kanyang church, that is unprofitable sa mga tao. Hindi makikinabang tao, wala sumpa ang magaganap sa mangyayari sa mga tao. Kasi bakit? Napapwersahan lang yung pastor, mapatid, na magministeryo doon sa kanilang church. Amen. Kasi bakit? Hindi nagsusunod yung mga tao, mapatid. Praise the Lord. But walang ganyan dito, mapatid. Amen. Walang ganyan dito. Since the start of this February 7, 2010, when we first worship the Lord in this place, mapatid, in this city, should I say, mapatid, hanggang ngayon, hallelujah, ang Panginoon ay nagpala sa atin at pinalago po tayo na ating dakilang Diyos. Tuloy niya yung palakpak sa Panginoon. Last thing, marami pang bagay. But sa akin pong pinahanda ngayon, mapatid, the last thing that we should be remembering is, we can read it in Luke chapter 17, verse 32. A simple scripture. Remember Lot's wife. Kilala niyo si Lot? Yung nanirahan sa Sodom and Gomorrah. Sa city ng Sodom and Gomorrah, sa city ng kasalanan. Pasay ba yun? Kasalanan ni Sodom and Gomorrah. But the Bible tells us, mapatid, ang nagsunog sa Sodom at Gomorrah, mapatid, ay yung kasi sobrang yaman nila. Hindi lang literal yung kanilang kasalanan, mapatid, but yung kanilang sobrang talagang dami na nilang, hindi na nila alam kung saan nila gagamitin yung kanilang kayamanan. Ginamit na lang nila sa kung ano ng kalokohan, mapatid. At doon pinanganak yung pong mga homosexualities and lesbianism, everything, mapatid ko, sensual things, mapatid. So, si Lot, tsaka yung kanyang asawa, mapatid, ay namuhay doon sa sulok. Nakikita nila mga ginagawa, pero nandun lang sila sa may gate. But they lived that. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko masunog yan kasi nandyan pa, kaya pinaalis sila. So ano nangyari? Umalis kayo, sabi ng Angel, wag na kayong lilingon. Don't look back. Ano bang purpose? Ano bang reason? Ba't babalik ka pa? Ba't titingin ka pa pabalik? Anong dahilan? Praise the Lord. So, alam nyo literally, napaibig na talaga itong si Lot. Napaibig na si Lot at yung asawa doon sa syudad. Sa kasalanan. Napaibig na talaga sa kasalanan. Kaya halos ayaw nilang umalis. Halos ayaw nilang lumabas. They were literally dragged. Hinila pa sila nung anghel para lang makalabas sila. Minsan ganun kabuti ang Diyos sa atin. Mapapahamak na tayo, ayaw pa nating umalis, gumagawa ang Panginoon ng paraan para paalisin ka, para hilahin ka, palayo doon sa kasalanan na yon. Praise the Lord, everyone. Ganon ang ginagawa ng Panginoon sa atin. They were literally, Lot and his wife were literally dragged para lamang lumayo, para masunog na ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Nung sila po'y nasa malayong lugar na, malayo-layo na, hindi pa malayo-layong lugar na, bumagsak ang fire and brimstone from heaven doon sa city ng Sodom and Gomorrah. At nasunog yun. At nagsisigaw ang mata, of course, maingay. Itong asawa, sinabihang huwag lumingon, she turned back. Lumingon! Yan ang danger ng hindi pagsunod. Simple instruction, huwag mong gawin yan. Ginawa. Ano nangyari? Naging haliging asin. She became a pillar of salt. Amen. Archaeology, mapatid, has proven, shown, mapatid, na may isang estatwa doon sa lugar na yon, mapatid, malapit sa Dead Sea kasi yon, mapatid, no, talagang maalat doon, parang may isang poste doon, siya na sa tinuturo, this is Lot's wife.
archaeology has proven, mapatid, that that place where once, mapatid, nasunog nga talaga ng grabing apoy. Pinatunayan na yan, mapatid, ng science. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. My point is, wherefore, remember, sa panahon na tayo po ay nanghihina, nanlalamig sa pananampalataya, nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon mapatid ng discouragement, remember Lot's wife, huwag kang babalik, huwag ka nang lilingon sa dati mong buhay, manampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoon, pray to the Lord and ask the Lord to help you. Amen. Don't backslide. Sa church na ito, mapatid, marami na akong nabaptize na wala dito. Alam ng mga nagsimula dito yan, mapatid. Ang dami na natin na bautismuhan dito na wala rito ngayon. Yung iba, kasi naglayo ng lugar, pero meron yatang nandito lang sa paligid. Hindi natin alam kung anong dahilan, mapatid. But, amen, let's pray for them. Look at this. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Pakiya po, open nga yan. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Grabe ito, mapatid. Don't worry, malapit na tayo magtapos. For it is impossible for those who were and once enlightened, nauna na silang naliwanagan, na-convert na sa Panginoon na before. And they have tasted the heavenly gift. Oh, naging member na sila ng gift. Ay, yun ba yun? They have tasted the heavenly gift. Naging member na sila ng gift. Praise the Lord. No, ano lang yan, mapatid. But they have tasted the heavenly spiritual gifts from the Lord. And they were made even partakers of the Holy Ghost. Tumanggap na rin sila ng Holy Ghost. Speaking tongues talaga. Masayang-masaya, mapatid, nag-enjoy sa presensya ng pang-before. Amen. Talaga naman, grabe, nagpa-prophesy pang iba-iba pang mga ginagawang spiritual activities. Nag-speaking tongues. Wow. Praise the Lord, everyone. It is impossible for them. What? Next verse. They have tasted the good word of God. Okay, nakakapakinig katulad nyo, nakakapakinig sila ng preaching, nakakapakinig sila ng teaching, ng magandang salita ng Panginoon. And the powers of the world to come, nakaranas na ng iba't ibang himala, nakaranas na sila ng iba't ibang mga biyaya ng Panginoon. Amen. Anong ginawa nila? If they shall fall away, kapag sila'y tumalikod, remember Lot's wife, tumalikod sila, it is impossible to renew them again to repentance. But let's pray. Wala namang mahirap sa Panginoon. Seeing, this is the reason why, they crucify to themselves the Son of God afresh. Para nila uling pinako si Jesus Christ sa krus. And put Him to an open shame. Nakakahiya si Jesus Christ. Kasi bakit? Di ba Pentecostal ka? Di ba dati ka member ng gift? Di ba? Bakit ganyan ka? Yung Panginoon nyo pala ganito. Naging nakakahiya tuloy si Jesus Christ. Pinako muli nila. Kaya yung mga ganoon, mapatid, the Word of God tells us it is impossible for them to be renewed. But nothing is impossible with the Lord. I still believe nothing is impossible with the Lord. Praise the Lord, everyone. Shall we all stand? Shall we all stand? Ministers, pakihanda nyo na yung natin. Hallelujah. Wherefore, remember. There is some scripture here, mapatid, na gustong basahin na medyo parang seeming parang kakaiba, mapatid, but kasi sabi ang message natin, wherefore remember. Pero sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 21, ang sinasabi dito is, remember ye not the former things, neither consider the things of old, mga naunang bagay, mga lumang bagay. What's the reason? 19. Behold, I will do a new thing. Itong purpose. Meron ako kasing bagay na bagong gagawin. And now it shall spring forth, at you shall know it. I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons, the owls, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people. Think of that, mapatid. The Lord
gagawin ng Panginoon ng kakaibang bagay na ito. Parang questionable sa iba, kapatid, parang kakaibang bagay. The purpose is just to give drink to my people para makainom lang yung mga anak ko. See how the Lord loves us? Gagawa siya ng extraordinary thing para lamang tayo po ay ministeryohan at pagpalain at maging maayos ang buhay natin. These people I formed for myself. This is the reason why they shall show forth my praise. Amen. Papakita nila ang aking kapurihan. By this time, kapatid, hallelujah, in our first Sunday service, can we extend, amen, sabi natin, extra energy, extra effort, extra time, and money perhaps, mapatid? Can we extend extra, mapatid, just for the Lord upang maging kalugod-lugod sa Panginoon? Amen. Hallelujah. At mabigyan natin, mapatid, ng katampatang pasasalamat at pagsamba ang Diyos. Can we do that? Amen? As our ministers are preparing, mapatid, yung atin pong table, praise the Lord, atin pong wine and bread. Mapatid, amazing love ang binigay ng Panginoon sa atin. Remember His love for you and me. Amen. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon sa atin. Is God good? Mabuti ba ang Diyos sa iyo? Kapatid, mabuti ba ang Diyos? Amen? Amen. Hallelujah. From your heart and from your mouth, worship the Lord today. Amazing love welcomes me. Kindness and mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. Again, amazing love that welcomes me. That kindness and mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God is so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, hour by hour, the dead are raised. Sinners saved, the work of your power. Worship Him. Oh God, you're so good. God, you're so good. Come on, help me sing this song. Your God, you're so good. You're so good. Everyone, pwede ba taas natin ating kamay?